Sa iba pang balita, kwinestyon ng ilang mambabatas ang ilang probisyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kung saan ang mga Amerikanong sundalo ay malaya sa paggamit ng mga public utilities, kabilang na ang telecommunication services at ang pagiging exempted nito sa passport. Paliwanag ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, ganito na daw ang naging tradisyon sa mga kasunduang militar maging sa ibang bansa. Pero si Bayan Muna Representative Nery Colmenares, hindi kontento sa naging paliwanag ng kalihim dahil hindi umano pareho ang trato sa mga tropang Pilipinong ipinapadala sa ibang bansa. Isa lang ito sa mga tinalakay sa budget hearing ng DFA o ng Department of Foreign Affairs. Panukala ng DFA na itaas ng 6% ang kanilang pondong gagamitin na abot sa 12.8 billion pesos. Matatanda ang isa ang EDCA sa dahilan na ginamit ng mga nagsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino. Because if it was based on actual practice all over the world, the Philippine government should have insisted a similar treatment to Filipino soldiers. The fact is, there is a discrimination here and it shows that tayong Pilipino, we are okay na walang passport. You ask the Philippine government how many American soldiers are there in the country, they wouldn't know how many soldiers. Why? The regulatory tool of visa has been foreclosed. The privileges provided to the Americans in the Philippines is because of the scale of the training, large-scale training and exercises. Most of the visits of the armed forces to the United States would be in the form of scholarships and further education of our military officials.